sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. Kaya't aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa, dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si
po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister At L. good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Pilipinas, ang oras alas 10:08 ng gabi. Programang ito ay rated STG Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Monday. Thank God it's Friday. Last Friday ngayon naman. Thank God it's Monday, syempre. Marami ho tayong pag-uusapan ngayong gabing ito. Special, syempre may special guest tayo. Isang gwapitong anak ng sikat na actress. Pero ito po muna ang aming programang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Gorgie Rula para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, hawak na po namin ang beat, lalo na po yung showbiz beat. Pero tawagin na po muna natin mula po sa Arizona, USA. Uy, talagang nag-ano siya, nagre-ready, nagvo-vocalize, talagang inano niya yung face niya kasi ang ganda-ganda niya ngayon. Diba? Ngayon lang yan, ha? Tito Louie Alejandro! Pero tuloy pa rin. Hello! Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabat sa inyo ng magandang umaga, good afternoon,
magandang umaga sa inyong lahat. Buenas noches a todos. Na iba karadiyo aman sa kapada. O Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin. Dahil tayo ay alam mo na, tayo ay Worldwide! At talagang worldwide tayo. Oo sa naman. sulok sa mundo. Correct. Diba? Kahit saan, diba? Parang inaantay ko na lang, ang dami namang nagpapabati sa atin kung saan-saang bansa, diba? Go! Inaantay ko na lang yung meron namang nakikinig sa atin mula sa mga, saan ba? Sa Uzbekistan, yan ang mga gusto ko sa ano, gusto ko marinig, di ba? Kazakhstan, sa Kazakhstan, Botswana, sa Zambia, o di ba? May mga ganun sana. Kasi dati may nakikinig sa atin, Tito Louie, sa South Africa, ha, in fairness, ha. Meron din sa Africa na nakikinig sa atin dati. Pero ewan ko lang ngayon kung nakikinig pa ba siya. Kasi alam mo, Tito Louie, meron pang nakikinig sa atin na hindi naman sila nagko-comment, nag-i-enjoy lang sila sa pakikinig. That is true. Yes, katulad Nahihiya sila. Yes, Tito Louie, katulad nung kahapon lang, nag-body jump ako sa Trinoma. May lumapit sa akin, kasabay ko, classmate ko sa body jump sa Fitness First. Trinoma, sabi niya, alam mo yung kapatid ko, laging nakikinig sa inyo, tuwang-tuwa siya sa inyo ni Tita Morley, pati si Tito Louie, sabi ganun. Natutuwa daw siya sa atin. Pero sabi ko, nagko-comment pa siya sa Facebook, hindi parang sa TV yata talaga siya nanonood. Si Mando, tama ba ako? Tapos si Melly, yung aking classmate sa Fitness First. Body jump. Yes, talaga, oh my God, pati raw siya ay napapanood na rin, nadadamay na rin siya dahil naaaliw daw ang kapatid niya sa panonood sa atin, di ba? Salamat po talaga. Kaya alam namin talaga na ang iba dyan, may mga suki tayo na talagang pabati sa atin, ng mga nagko-comment sa ating mga pinag-uusapan. Pero meron dyan na naaliw lang sila sa pakikinig. Hindi sila nag-comment, basta naaliw lang sila. So maraming salamat talaga. Tito Louie, maya-maya na natin tawagan si Tita Morley dahil si Tita Morley ay medyo nag-a-attitude na naman ngayon. Alam mo naman yun, may attitude problem, di ba? May attitude problem, Siyempre, diretso na po natin kasi ngayon naman, ewan ko kung nanonood ka ba sa mga vertical drama or sa microdrama, Tito Louie, nauuso na ngayon yun. Ang dami ko nang kakilala, talaga na nawiwili na sila sa kapapanood sa telepono na lang. So, yung mga vertical drama, yung mga ganyan, yung mga dyan sa phone lang, mga iiksi lang ha, yung mga episodes na napapanood nila, pero tuloy-tuloy at sinusubaybayan nila. At ang iba ay talagang gumagastos, nagbabayad sila. Ako, may isa dyang magaling na actress. May magaling na actress na nawiwili na siya. Sabi niya, gumagastos talaga ako. Sabi niya kasi ang gagaling nila gumawa ng mga kwento na ang bilis-bilis ng takbo ng kwento. So, ito, of course, meron din. Siyempre, ang Viva, meron na rin silang movie box. Tama ba ako? Viva Movie Box. At bida dito, isa sa mga bida dito sa bago nilang i-release na drama series ay ang pinamagatang, para ma-sure lang ako ha, itong A Mother's Sacrifice, o di ba? Dramang-drama sa title pa lang, A Mother's Sacrifice, na pinagbibidahan po ng mag-inang Aiko Melendez and Andre Iliana. Di ba? So, talagang I'm not sure kung first time nilang magsama sa isang project, pero mabuting klaruhin na rin din natin at mabuting kapanayamin na po natin, tsikahin na po natin ang anak po, ang nagwapitong anak ni Aiko Melendez and Jo Marie Iliana, si Andre Iliana. Hello, Andre. Good evening. Nandiyan ka na ba? Ayan. Good evening po sa inyo. Yes, Andre. Ako si Tito Gorgie. Hello, Andre. Ako si Tito Gorgie. At saka si Tito Louie. Nandiyan naman siya sa Arizona, USA. Alam mo ba, Andre, isipin mo, no? Nakakausap na natin ng anak ni Aiko talaga. Dati si Aiko, bagets na bagets pa na pinupuntahan pa namin sa mga shooting. Kasi si Aiko talaga, Tito Louie, kahit saan kayo magpunta, saan kayo magkakasalubong, talagang i-entertainin ka niya, talagang kakausapin ka niya kung gusto mo. Hindi sila yung mga hinaharang ng mga handler, hinaharang ng manager para hindi ka panayamin. Si Aiko talaga napaka-accommodating at anytime kung gusto mo siyang kapanayamin or gusto mo siyang interviewin, lagi siyang available sa iyo. At talagang ibibigay niya yung buong time niya para sa inyo. Kaya naman ang dami talaga mga movie press, mga entertainment media na mahal si Aiko at gustong-gusto siya. Andre,
yun din ba isa sa mga tinuro sa'yo ng mami mo nung pumasok ka na sa pag-aartista? Yan din ba ang mga tinuro niya sa'yo na ang magandang pakikitungo sa movie press? Yes po, yan po yung isa po sa mga pinakauna pong pinayo sa akin ni Mami kasi po, ano po yan parang number one rule po ni Mami yan na kahit sino ang makita mong tao, makasalubong mo, kilala mo man o hindi, mas sikat man sa'yo o hindi, dapat lagi kang babati ng una at lagi kang magpapakilala kung sino ka. Parang ano daw po yun kung parang respect daw po. Kaya lagi ko pong tinatak sa utak ko rin po na ganun po. Oo, kasi Tito Louie, sa mga, kung kakausapin mo ngayon yung mga veteran stars, may mga iba talaga na umaangal sila sa mga young stars ngayon, sa mga mga kabataang artista na hindi sila palabati, parang may sarili silang mundo, nandun papasok darating sila sa set, may hawak lang phone, sa phone na lang sila. At 'di ba Andre, I'm sure na obserbahan mo rin yan sa ibang mga young stars, sa mga kabataang artista. Yes po, totoo po yan. Ano po tayo lahat, halos po ngayon ng generation po talagang tutok na tutok po sa telepono. Oo, sa Kaya social nawawala na po yung social conversations po natin sa isa't isa. Anong take mo sa ganun? Ikaw na you belong sa mga Gen Z or sa Generation X man kung ano, pero ano ang take mo sa mga ganyan, sa mga kabataan ngayon na sobra silang focus sa gadgets? Ano po, siguro pagbawasan po, kasi dati po ako nung lumalaki po ako. Meron naman na pong mga telepono nun, pero na-experience ko po yung mga laro na tumbang preso, ganyan, yung mga agawan base. Masaya po yun, kaya sana po hindi po nila makaligtaan yung experience na ganun dahil parang parte po ng pagiging Pilipino din po yung maglaro sa labas Oo, totoo ka. Oo. So diyan ka lumaki talaga, di ba? Opo. Yes po. Alam mo, Tito Gorgie, tinitinan pang batang to. Parang boy version ni Aiko Melendez. Yung tanay mo. Totoo ka. I saw your mom one time doon sa salon ni Bobby Fuentes. Alam mo, talagang kamukha mo yung nanay mo. Pero ang tanong ko sa'yo, anak, alam mo, bakit mo naisipang pumasok sa showbiz? May nag-udyok ba sa'yo na pumasok or talagang gusto mong pumasok ng showbiz talaga? Nung una ko pong salang po sa showbiz, ano po yun more of parang subok po. Kasi sila mami po yung nagpupush sa akin na, ba't di mo subukan? Ganyan. Pero ako po, sa personally, parang sakto lang din po yung interest ko nung time na yun. Kaya hindi ko rin po agad na-focus. Tapos nag-pandemic po nun, yung isa ko pong lolo, parang payo po sa akin nun, Hoy, sinusubo na sa'yo yung opportunity, bakit hindi mo subukan? Hindi naman lahat ng tao na bibigyan ng ganyang opportunity, lalo na ngayon pa, pandemic, walang trabaho, ganyan-ganyan. So, ayun po, trinay ko po ulit, sa kasamaang palad po, namatay po kasi si lolo nung time na yun. Kaya naging motivation ko din po yung lolo ko nun na, sige, susubukan ko. Hanggang sa, ayun po, para po akong nahulog na fall in love po ako dun sa craft. Kaya, yun na po. Tuloy-tuloy na po yung pag-focus ko sa pag-aartista po. Oo. So ngayon, graduate ka na, di ba, Andre? Graduate ka na ba sa school? Yes, Oo. So anong course ang natapos mo? Ang natapos ko po, automotive technician po sa Don Bosco College. Okay. Wow. So ano ang plan mo? Kasi di ba nagre-race ka di ba? So, yes po. So andyan pa rin yung hilig mo talaga sa kotse. Andyan pa rin po, hindi naman po nawala, kaso nga lang po ang pera po yung kailangan natin, kaya kailangan po mag-ipon dahil mahal po yun. Mahal pong bisyo yung pagkakarera. Oo. Automotive technician, if ever man na kung sakali, alam mo yung mga ganyang, di ba Tito Louie, sa abroad, sa Amerika? Yes, napakamahal ang bayad nila. Oo, mga blue-collar job. Blue-collar job, consider this ganun. Hindi mo rin ba naisip na to stay sa Amerika or sa Canada or sa ano na i-pursue yung ganyong career mo na mag-focus ka as the automotive technician? Na ano rin po, naisip din po yan. Kaso iba din po kasi yung halaga po sa akin talaga ng pamilya. Kaya ang hirap din po na iiwan lang po sila mami dito at pumunta po kayong bumas. Hindi ko rin po kaya personally dahil ano po ako
very clingy po ako sa family. So talagang you still stay sa mami mo. Hindi mo pa Yes naisip po. na maghiwalay muna o magsarili mong buhay na. Kasi nasa Naisipan tamang po, edad ka pero na. ayaw po ni mami. Baby ka pa rin talaga niya. Opo. Lahat, si Mama's Ike, boy po. oo, sa lahat ba ng mga, well, syempre, ano ka na rin naman, nasa tamang edad ka na. Inaalaw ka rin ba niya na ikaw na mag-decide for yourself na pagdating sa finances, paghawak ng pera, pati sa love life, hinahayaan ka ba or nakikialam din siya? Ever since naman po si mami, never naman po siyang nakialam. Lagi lang po siyang payo. Kumbaga hanggang Guidance salita lang po si mami. Opo, pero hindi rin po siya nagdidikta. Kumbaga ang ending pa rin po, decision ko pa rin po. Ikaw Andun lang pa po rin siya ang- sa gilid to advice po. Pagdating sa love life, Andre, anong mga pinapayo sa'yo? At ngayon ba, may love life ka or zero? Or single ka? Zero po. Po, talaga. self-love po muna ako ngayon. Tapos, ang tanging payo ni mami, ayaw daw po niyang maging lola pa. Kaya wag daw po muna. Ayaw pa niya maging lola. Ang ganda, ang Opo. gaganda Ito ang ninyo, na-notice ganda ng ko. mukha niyo, di ba? Dapat padamihin. True! Oo. Oo. Ito ang nanonood ko sa batang to. Alam mo, Yeah, hindi totoo. siya katulad ng mga kabataan na ang kinukuha, BS Psychology, business like this. Oo nga. Talagang automotive technician ang kinuha niya. Math, ina-appreciate ko talaga yung kurso na kinuha mo, Iho. Dahil Salamat po. malaking bagay yan. Malaking bagay yan na Totoo. saan ka mapupunta, kinakailanganin ang kursong yan. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, paano na bago ang buhay mo nung pumasok ka sa showbiz? Ano po ba? Ano po, siguro po, dati po kasi pala lakwatsa po ako kasama ko yung mga kaibigan ko po. Yung mga pinupuntahan po namin lugar, hindi naman din po in grande. So, puro dito lang po sa kalye, gilid-gilid, ganyan. So, hindi na po namin nagagawa yung mga tusok-tusok namin dati. Hindi na po namin nagagawa. Hindi na. Opo. Oo. Oo. Pero minsan po, kapag nakakita po ng opportunity, minsan tumutusok pa po kami ng mga kaibigan ko. Oo. So it's more on andyan talaga yung guidance ng mami mo, di Aiko, di ba? Saang parte naman pumapasok si Jo Marie, your dad? Si daddy naman po, ano siya, more on work ethics po yung mga payo sa akin ni daddy. Yung pagiging on time, tsaka yung pagiging ready po sa kahit ano pong bigay pong trabaho, kumbaga lagi pong handa. So I guess professionalism po yung pinaka-advice po sa akin ni daddy. Okay. Pero regular naman kayo Agree. nakikita, ganyan. Opo. Andre, nabanggit mo kanina, Tito Gorgie, anak ka ni Aiko Melendez, Anjo Iliana. Ang Jo Marie po. Jo Marie Iliana, I'm Opo. sorry. Sorry. Jo Marie, Jo Marie Iliana. Nabanggit ni Tito Gorgie kanina, ang gagaling ng mga artista yung mga magulang mo. How is that sa'yo? Paano mo itatawid yung sarili mo bilang isang artista dahil ang mga tao ina-expect ka na magiging kasing galing ka ng mga magulang mo? Opo, ano po, grabe po yung expectations kasi bukod sa meron po akong sariling pangalan na binubuo po. Meron po silang ini-expect na asan yung icon nitong batang to, asan yung Jo Marie nitong batang to. Sabagay, Kailangan no? makita natin tong ganyan. May pressure? So grabe po yung pressure. Talaga? Opo, grabe po yung pressure. Opo. Oo. Ito po yung project po na ginawa namin ni Mami, grabe po meron pong isang eksena doon, ilang na ilong po ako kay Mami. Oo nga. Hindi ko po alam kung makaka-arte po ako. Yun na nga, pag-usapan na natin yan, yung A Mother's Sacrifice, itong vertical drama na pagbibidahan niya. First time nyong magsama ng mom mo sa isang project? Yes po. Opo, first time po ever. Oo. Ito ba tinanggap niya ito dahil sa'yo? Ganon? Opo, I think so po. Kasi si Mami po, matagal din pong, hindi naman po super tagal, pero nagpahinga din po siya sa pag-arte. Totoo, kasi dahil focus. busy po siya sa Focus siya government sa po. Okay. Oo, sa public service. Oo. And nabigyan po kami ng opportunity. Ayun, talagang excited na rin po si Mami. Sabi niya, tara, gawin na natin. Sayang. Oo. So paano niyo na itawid? Tapos na yan ang taping, natapos na ninyo yung taping. Paano ka nag-guide ng mom mo dito sa So as mother, bali mother mo rin siya talaga dito sa series na to.
Yes po. Aha. Ano po, very ano po yung story kasi niyan vertical na ginawa po namin. It's about longing po sa isang ina. Okay. Ako po mag-spoil ka, baka mag-spoil po ako. Oo. Yun po. So ano ito, saan ka doon na challenge ng husto sa kanya? Saan ba ako na-challenge? At Siguro paano po ka yung rin gina-guide? ano po kasi itong series na ginawa namin is parang problema ng anak pati ng nanay po. Ako po growing up, parang hindi naman po kami nagka-problema ni mami. Kaya medyo nahihirapan po akong isipin kung paano po yung atake pag kami yung mag-aaway ni mami. So medyo nagkarga lang din po sa ibang tao. Gamit po dun sa pagkarga ng emosyon po. Saan ka humugot? Siyempre, hindi ka naman siguro humugot sa mismong relasyon ninyong mag-ina, di ba? So, paano ka na motivate sa mga madadrama eksena? Ano po, yun, yung isa pong hugot yung lolo ko po na namatay. Tsaka isa ko pong hugot din yung pagiging protective ko sa kapatid ko. So, dun din po ako humugot sa kapatid ko po. Kay Martina. Andre, Kay Martina. Yes po. ano naman ang mga sacrifices ni Aiko sa'yo? Yes, a mother sacrifice. Habang lumalaki ka. Oo. Sa Ano po? hindi mo makalimutang sakripisyo ng mom mo? Correct. Ano po siguro pinakamalaki pong sakripisyo na binigay ni mami para sa akin is yung career niya po. Kasi kaputukan niya po yun nung nabuntis po siya sa akin. So, yung pagiging responsibility po ng pagiging nanay, kinailangan niya pong kunin yun eh. So, binitawan niya po yung career niya nun para masustentahan po ako. Totoo Kaya yun po yung naman. biggest po na sacrifice ni mami sa akin. Totoo naman. Oo. Ikaw ba expressive ka sa pagpaparating ng love mo to your mom? Ikaw ba yung tipong mahilig mag I love you, may sinasabi talaga or nasa action lang? Ano po, parang both po. Kasi kami po ni mami, relationship namin, para kaming magtropa niya ni mami. Okay. So, kung ano man po yung topic or kung ano mang mahirap na sabihin yan, parang never po kami nagkakaroon ng ganong problema dahil kapa po namin yung isa't isa. So kahit ano pong ilatag namin sa isa't isa, kaya po namin pag-usapan yun. Since magtropa kayo, so parang magtropa lang ang turingan ninyo, so open naman siya sa'yo sa lahat-lahat, including her love life. Nandun ka rin sa kanya. Kamusta naman? At mukhang happy siya ngayon sa love life niya with 1 mig. Yes po, super happy po siya. Kaya ano rin po si Tito Juanmig din po kasi nakikita ko rin po yung efforts niya para maging close sa amin ni Mimi. Kaya approve po agad si Tito Juanmig sa akin doon. Talaga. So, parang nagkakaroon, rin siya, mabait din talaga siya sa'yo, no? Okay naman talaga siya. Yes, Tito Louie. Yeah. Tanong ko kay Andre, ang dami-daming artista, baguhan man or senior actors and actresses, hindi nila pinapanood ang pelikula nila. Ikaw, pinapanood mo ba ang sarili mo? Kanina po sinubukan ko, kasama ko po yung kaibigan ko. Di papunta po kami sa promo po. Tapos nanonood ko po. Parang 2 minutes pa lang, sabi ko, patayin na natin, ayoko nakikita, ayoko. May mga ganun, no? May mga ganun talaga. Naasiwa silang panoorin sarili nilang umaarte. Yan, Ben, totoo ka. Totoo ka. Maraming artista na huwag na lang panoorin. Let's just wait for the audience to make a comment kung ano ba talaga. Kung magaling ba ako or hindi. That is understandable. Nakakailang po. So, streaming na ngayon. Nasa ano na ngayon? Nasa Viva Movie Box na siya ngayon. Itong A Mother Sacrifice. Yes po. Okay. Kailan pa nag-start? Ano na po, nag-stream po siya nitong July 22 po. Today po. June. June po. Sorry po. So today lang pala siya talaga nag-start. Nice. So today lang siya nag-start. Sige nga, silipin natin yan. Itong A Mother Sacrifice. At saka maganda silang panoorin, no? Kasi magkamukha talaga sila. Oo, di ba? Mother Sacrifice talaga. Mother Sacrifice. At
ano lang, last dagdag lang akong tanong sa'yo. Kamusta naman ang suporta mo sa kay Martina na pinasok na rin niya yung showbiz? Na nasa Star Wars siya Opo. ngayon. 100%. 101 po. 110 na natin. Tanggalin natin yung hiya. 110% po. All in po ako dyan sa suporta kay Mimi. Dahil po, baby girl namin yan. Kaya, support. Okay. Tapos, sabi daw ni parang may nakarating sa yung balita na parang hindi mo na ina-approve ni Aiko ang mga pumoporma na minsan may mga pumoporma sa kanya na mga kasamahan din niya sa Star Works. Ikaw din ba Opo. ganon? Nakabantay ka rin ba Ako kay po, Martin? ano naman po ako mas andun po ako sa, cool kuya po kasi ako. So, kung may Okay. ganyan po, open naman po akong pakinggan siya kung meron siyang gusto ikwento sa akin ng mga ganyan. Pero hindi naman po ako yung haharang sa kanya dahil pinagdaanan ko rin po yung ganyan. Yung alam ko po yung feeling ng takot at hiya magsabi po kay mami. Kaya sana hindi niya po maramdaman yan. Okay. Sige. Okay, Andre, invite na natin ang ating mga listeners kasi nag-start na ngayon itong A Mother's Sacrifice. At ano pa yung aabangan namin sa'yo? Pwede pa-share mo na rin sa amin. Sige po. Iniimbitahan ko po kayong lahat. Ako po si Andre Iliana at please po pakisuportahan po ang aming ginawang series po ng aking nanay, si Miss Aiko Melendez po. Ang title po nito ay A Mother's Sacrifice. Sa Viva Movie Box lang po yan mapapanood. Ito po ay directed po by Direk Joy Aquino. At ito po ay pagbibidahan ko po at ni Mami at ni Miss Andrea Del Rosario po at ni Miss Andrea Babiera. So, humingi po ako ng supportan ninyo na please po, pakisuportahan po. Yes, Let's support mag-download lang this. paano mag-download ng app ng Viva Movie Box, tama ba? At, Yes po, i-download lang po natin yung app tapos mag-subscribe lang po tayo sa kanya. Okay. Nice. So may bayad dyan, magkano binabayad? May idea ka ba kung magkano Yes binabayad po. sa subscription? Ano po, 100 lang po. 100 per a month. Wow, Okay. not bad. So madali lang Yes. siya. Kasi iba talaga gumagastos na ngayon sa mga vertical drama na ang Opo. mamahal din. Mm-mm. Okay. So aside from that, meron ka pa bang naka-line up na gagawin sa Viva One or sa May series ka bang kasama ka? Yes po, abangan po natin yung mga susunod na book po ng Hell University. Katatapos lang po namin gawin yon. So, meron pa pong ibang books yon. So, pakiabangan po sana at pakisubaybayan po ang mga next project ko po. So it's another Nice. Wattpad, Good no? luck. Good luck, Andre. Thank you po. Viva One. Thank you Thank po. you very Maraming much, salamat. Andre, We will support and you. good luck. Thank you po. Salamat. Thank you, ma'am. Ayan. Thank you po. Andre Eliana. Siyempre, alam mo, love natin si Aiko. Love din natin ang anak ni Pakitawagan na si Tita Morley kasi habang makontakt na siya. Iba, Yes. ibang klase ang bata, ha? Very nakikita mo talaga, very respectful. Yes. At na-appreciate ko sa kanya, suportahan ninyo ako at sa aking nanay. Tingnan mo ito ang pagkasabi niya. Makananay siya Day. talaga. Alam mo, Tito Louie, Oo, kasi oo. ito nga nakita natin kung gaano ka buting bata. Nakikita hindi naman on the Day, way, the nafe-feel way he mo. talks. So, Nafe-feel mo talaga. Magalang, maayos talaga. Ang naka-disturbing na rin ngayon ng mga nangyayari sa paligid dito. Like recently lang, that recently, kanina lang ay, yun nga, naging headline dito, itong namaril na bata. Naputukan. 14 Ano yung mga putukan na naman sa eskwelahan? Sa isang school sa Tacloban. Sa Tacloban. City, oo. At kahit nga si Conitan Aguilar ay nalulungkot din sa mga nangyari. Kakalungkot din na nababasa ko. Mga comment at sinisisi daw ang government. Di ba pwedeng i-govern ng parents ang mga anak nila since the government has its own problem na? Oo nga naman kasi part na rin tayo ng government ang taong bayan, di ba? So, dapat talaga ay involved din tayo, lalo na nandun ang paggabay natin sa ating mga kabataan. Di ba, Tita Morley? Nandiyan ka na ba, Tita Morley? Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Yes, andito na ako, Gorgie at Tito Louie at ang mga viewers and listeners. Yes, yun na nga, Tita Morley, nakita mo ba sa balita itong 14 at saka 15 years old na bata na namaril ng kanyang mga classmates, mga kasamahan doon sa eskwelahan sa Tacloban na at marunong na silang magbaril sa totoo lang at nagawa nila yan. 3 ang namatay sa mga bata at saka may 11 na yata ang may may sugat. Sugatan. Ang sugatan. Tapos
So, hindi natin alam saan nila ito nakikita, sa napapanood ba sa television? Kasi recently lang ako napanood ko isang episode ng Blood versus Duty na ganun din, nambubuli, biktima ng bullying itong batang ito doon sa kwento, Blood versus Duty, umorder ng baril at namaril siya doon sa school nila. Tapos yung pinapanood ngayon sa Netflix, may mga nanonood din like si Ana Valencia, na gusto niya ang series ng Korean series sa Netflix na Teach You a Lesson. 'Di ba? Yung ako nasimulan ko rin kagabi, naloka rin ako. Ang ganda ng mensahe lalo na sa mga issue ng bullying sa eskwelahan. Ikaw, 'di ba, kwento mo ni Tita Morley na nakaranas din ng pambubuling mga anak mo, 'di ba? Actually, Gorgie, yung mga pamamaril na yan, hindi na bagong issue yan eh. Noong pa man, marami ng issue yung mga bata. Ng mga batang involved, 'di ba? Pinakialaman yung baril ng tatay nila. Yung iba pa nga, 'di ba, mismong tatay nila ang binaril nila na akala nila laruan yan. 'Di ba na ibinaril niya yung tatay niya na namatay. Maraming mga kwento na ganyan na kumbaga ay paulit-ulit na lang, na paulit-ulit din tinatanong kung sino ang may kasalanan. Government ba sa pagbibigay ng malayang authority para magkaroon ng baril? Magulang ba o yung mga pinanonood Kapabayaan? ng mga bata? Kapabayaan ba? Maraming mga sangayan, Gorgie, kanya-kanya talaga yan. Pero ako bilang isang magulang, mula sa pagkabata, hindi ko inaral ang mga anak kong humawak ng baril-barilan. Oo. Hindi mo sila pinapaglaro ng baril-barilan. Hindi sila pinaglalaro ng baril-barilan. Pero dati, nung bata ka, Tita Morley, naglalaro ka ng Charlie's Angels. Oo, di ba nagagano siya? Yes, Charlie's Angel. Ang hawak ko dun, buntot pagi. Buntot pagi talaga? Oo. Anyway, sa totoo lang, pinalalight lang natin ang usapin na to. Marami ng ganyan na napakabigat talaga no? Tsaka isa pa yan yung mga pinanunood talaga sa telebisyon. Totoo, correct. Oo. Alam mo, dapat maging MTRCB. Parang nagiging magaan na ngayon ng MTRCB. Sila Guardia, no, panahon nila Guardia, maganda Maingat din ng mga MTRCB. Pero kasi sa akin lang naman, hindi naman yan sa napapanood lang naman natin. Possible. May presentation. Nasa magulang pa rin yan Nasa magulang sa pagtutok sa kanilang mga. Katulad nitong dalawang batang ito na namaril dun sa Tacloban. Nagpo-post sila Nagpo-post sila sa social media nila na may hawak silang baril. So akala nga ng iba ay laruan lang. Pero may mga ganun at proud sila sa ginagawa nila. At that early age talagang na sila, o di ba? Parang naano naman ako na pinadala ng tech itong material na ito, di ba? Ito nang nangyari na to at sa ito yan, Gorgie. Dapat ang mga magulang nakatutok talaga sa kung anong ipinopost ng mga anak nila. Kaya lang, ang problema, Gorgie, karamihan sa magulang block ng kanilang mga anak, hindi nakikita. Itinatago ng mga anak yung kanilang mga friendship, yung kanilang ganun din, Itinatago sa mga pero magulang. nasa paggabay rin naman. Di ba, Tito Louie? Anong take mo dyan? Well, dapat kasi hindi lang sa eskwelahan nakaantabay ang mga guro para tingnan naman kung ano nangyayari. Alam mo, sa totoo lang, lahat ng eskwelahan dapat merong security, yung katulad ng sa airport, yung security machine bago sila pumapasok. Kasi kailangan yan. Nangyari sa loob ng eskwelahan. May dabaon silang baril. Hindi lang pwede yung stick na ganyan, tinitingnan mo doon sa bag na yan, na useless na yan. Yung pagpasok mo sa mga malls, those are total useless. Dapat meron talagang Totoo ba yan? Magic stick na yan? Totoo ka. Oo, paano dito? Lalo na sa mga eskwelahan, dapat talaga tinututukan dyan ang security. Correct. Diba? Kung ano yung mga dala ng mga estudyante pagpasok ng premises ng eskwelahan. So, yun talaga. Ngayon pa na meron ng access mga kabataan, mga baril at mga knife at kung ano ba sharp objects na yan. Alam, nakikita ko sa TV lagi-lagi, 15, 16, 17 na mga bata, nagtatakbuhan, may hawak-hawak na knife.
Oo. Merong ano, 'di ba? Merong isang nag-post din na video na mga kabataan, mga minor de edad sinugod yung Totoo. isang jeep na at pinagkukuha ang mga gamit ng mga pasahero. Sa pilitan nilang pinagkukuha yung mga gamit at sa pilitan silang ng hold up yung mga batang iyon sa loob ng Ay, jeep. lalayo ka pa. Dito sa Parola. Habang tumatakbo yung mga sasakyan dito, yung mga cargo dito. Yung inaakyat yung ano. Tinatanggal nila yung mga Yung laman ng truck. Laman, no? Hindi lang din, Gorgie, pati yung mga wire, tinatanggal nila yung mga bakal-bakal. Kaya minsan bumabagsak yung mga yung mga container dahil ninanakaw ng mga bata pati yung mga bakal Halimbawa, deliver ng mga saging. Diyos ko, ang dami ng saging na nakukuha. Binabato dun sa baba, di ba? Ay, dati yun. Ngayon, hindi na, Gorgie. Nung panahon namin, uso yun. Pero ngayon, hindi na nakalagay sa truck yung mga saging, nasa container na. Yung sinasabi ko, yung mga container truck na kapag dumaraan sa South Harbor. Sa kalsada, ay tumatakbo yung mga bata, hinihila nila yung mga wire ng ilaw, yung mga ilaw ninanakaw nila, tapos kinakalag nila yung mga bakal ng container, kaya may tendency bumagsak ang container, ganun. Ay, nako. Finally, dito sa Parola, kaya ako'y nananawagan nga po ako sa ating mga kapulisan. Tita Morley, na sana po idagdagan po ang pagbabantay dito dahil dito po umaakyat yung mga bata, ninanakaw nila yung mga wire ng mga container, ninanakaw nila yan. Kaya nawawalan sila ng ilaw, kung ano mga nawawala, talagang posibleng mas malala pang pangyayari ang pwedeng mangyari. Trahedya. Tito Louie, ano naman gusto parating sa mga magulang na pag-abay sa kanyang mga anak? Totoo. Dapat bantayan natin ang ating mga anak. Alam mo, responsibilidad niyo yan dahil magulang kayo. Kung ano man ang ginagawa ng mga batang yan, nagmula rin sa iyo. Dahil ang paglaki ng mga batang yan ay dahil sa klase ng pagpapalaki na ginawa mo sa kanila. Okay, meron silang sa pangalawang pangulang, yung mga teachers na yan. Pero hindi lang matututukan katulad ninyo. Kasi nga, ilang estudyante ang matutukan ng teachers? Mga 30, 40, 50. Nako, sabi ko nga, dapat magulang ang nakatutok sa iyong mga anak habang sila ay sa iyong poder. Pero hindi naman lahat ng mga bagay ay nakikita rin naman ng mga magulang kasi nga, sometimes, co-parenting, nagkahiwalay. Kaya mahirap din sabihin na dapat nakatutok yung mga magulang. Pero since palitan ko na natin ang topic na to, gusto ko lang i-congratulate si Tita Morley sa ganda ng pinalabas niya na interview kay Candy Pangilinan. Napakaganda, panoorin ninyo. Talaga? Thank you, Tito Louie. Ay, ang ganda-ganda. Oo. Salamat, Tito Louie. Oo, kasi humingi yan sa akin ng mga questions, nagpatulong yan sa akin. Tinext din ako ni Mami Cheryl Ramirez. Tingnan mo si Candy Pangilinan, tutok na tutok sa kanyang anak. Oo, no? Grabe siya. Kwento ko lang sa inyo, Tito Louie and Tito Gorgie. Ramdam ko yung kwento ni Candy. Yung bang, dapat pala, kapag may anak kang autistic o autism, nangangagat kasi sila, nananakit sila. May mga iba medyo violente. Intention nila kunin yung attention mo. Okay. Pag nakuha nila attention mo, magiging paulit-ulit na yun. Kaya ang ginagawa ni Candy, dumudugo na pala yung kanyang katawan pag kinakagat ni Quintin. Wala lang sa kanya. Hindi siya umikinig, hindi siya nagsasalita, wala lang. Diyos ko. Wala, kahit dumudugo na. O kaya inaapak-apakan siya, wala lang. Kahit anong sakit na ang nararamdaman niya, wala lang. Ayaw niya kasi, hindi daw dapat kasi iparamdam doon sa mga ganong bata na ikaw ay nasaktan. Grabe, no? Oo. Tapos may mga pangyayari pag Gorgie sa buhay ni itong si Candy na hindi nakagraduate yung anak niya, nakakatawa ang ginawa niya. Dahil pinangakuan nag-graduate pero hindi nakagraduate, hindi pinasa. Ang ginawa niya, pumunta sa barangay hall. Pumunta doon. Nagpagawa siya ng graduation na tanging si Quintin lang ang estudyanteng gumagraduate.
Ang galing, no? Oo, lahat Tandaan mo. Oo, grabing challenge na to sa mga parents na ganyan, ano? Kaya na nga, sabi dito, nagre-react na nga dito sila, dito ang ating mga listeners, like si Conitan Aguilar, dapat daw yung post ng mga bata na yun ay red alert na. Sana naging curious na yung parents. Dun Dapat na lang. Oo. Correct. Tapos, si Beth Gray naman, dito sa ating sa ating YouTube, si Bobby Ferrer, na binabati ka rin, Tito Louie, at saka Bobby. at saka Tita Morley. Beth Gray, sabi niya, nood kayo sa Netflix movie ni Ben Affleck, The Rip, nasilaw ang pulis sa salapi. Ang ganda raw. Ang ganda rin ng kwento. Marilu de Guzman, mag-magic stick parang naghahanap lang ng candy. Sabing gano'n ni Marilu de Guzman. Romlo Deso, malaki rin ang factor ang social media. Totoo naman talaga. At mahirap, sabi ng Beth Gray, mahirap naman ispilingan ng mga bata. Hello muna, of course, kay Miggy Falervilla, si Anthony Abrenica, Wilma Limpios. Hello, from Cityland, Barangay do Campo 13, Martires, Cavite. Si Dersan, hello sa inyo dyan. Rina Alcantara Meli, of course. Marang-gandang gabi po. Ligaya Angki dyan sa Alaska. Florby Fernandez, Shari Picho ng Seattle, Washington. Si Vasey Bunsoy, si Onika Ihako ng San Jose del Monte, Bulacan. Si Joel Yap, hello sa inyo dyan. At listening sa radyo ang mama ko, luma na. Sa radyo nakikinig daw ang mother ni Onika Ihako. Ako naman, Gorgie, at Si Tito Josephine Louie. Garimbaw ng Michigan. At saka si Arco Fiete. Hello sa inyo dyan. Marife de la Cruz, Risa Halbuena ng Calamba, Laguna. Hello sa inyo dyan. Okay. Ako naman nakikiramay tayo, Tito Louie and Tito Gorgie, sa pagyao ng ama Ni nitong si Jemuel, Salterio, oo. na si Mr. Jaime Herresa Salterio. Yes. Na Ang ngayon, kanyang mga labisa nakapuro siya sa San Lorenzo and San Isidro Labrador Chapel, sa Holy Trinity Memorial Chapel sa May Sukat, Parañaques. Ang interment niya ay sa Thursday, June 25, 2026. Kami po ay nakikidalamhati sa pagyao ng magulang nitong si Jemuel Salterio at nitong ang si kanyang Lea ama. Salterio ng ama niyang si Jaime Herresa Salterio. Okay, Our move on na condolences, tayo. Jemuel. Yes, nakikiramay po kami. At Tito Louie, of course, Tita Morley, kayo nang bumati sa ating mga nanay. Yes, kasi si Mami Sherry Ramirez kanina pa Huwag natin nag-aabang. kalimutan ang nagmamahal sa atin lagi-lagi. Napaka-sincere na totoong tao. Mami Sherry Ramirez. Yes. And of course, ang kanyang jet setter na anak. Maganda at matalino Nasa si Amerika Joyce yata ngayon Ramirez. si Joyce. Yes, nasa New York. New York. And of course, Mami Norma Karingal. At ang pambansang nanay na walang salang sumusuporta sa atin. Nanay Linda Asonsa. And of course, ang nanay na gusto kong ma-meet in person, Nanay Aida Espiritu. And Tita of course, Aida huwag Espiritu. kalimutan, Hello. Oo. Nakatutok na si Joel Yap, Si Ofelia Sino? Calvelo. Ophelia Carrera Calvelo, si Conitan Lynn Figueroa, Aguilar. hello, si Conitan Aguilar, of course, si sabi ni Shari Pichon, napakagwapo rin ng anak ni Aiko, si Andre nga, at very respectful. Leo Havares, hello sa inyo dyan sa Puerto Princesa, Palawan, kagaya na Ann Gabuwag, Greg Havares, Maylina Atienza, Rosa Rubio, at Engineer Cesar Havares ng Puerto Princesa, Palawan. Tristan Wyatt Gulay, Jennifer Arandia ng Naga City, Camsur, Ronnie Cruz, at Miriam Navarro, hello sa inyo dyan. Tita Becky Villanueva Tazuka, of course, si Jojo McQueen Duran, mabalot sa United Kingdom, si Michael De Leon, ay bongga si Michael De Leon, si Bobby Ferrer, hello sa Hi, inyo dyan, Michael. Tintinga, at saka si Ligaya Angki. Yung mga minor na nakagawa ng crime ay protected ng Kiko Law. Oo, hindi ako familiar sa Kiko Law. Oo nga, parang may ano yata yung edad nila. Anyway, Nakatutok na rin ang Frank Crawford ng ng Canada. Yes, at Mario de Guzman. At saka si Arnold Relampago ng Kalibo, Aklan. Okay, tuloy-tuloy pa ating chikahan, pero bago natin ituloy pang iba pa nating makapanayam, kasi Tita Morley, hindi ka pa rin nakapasok ka na ba sa Startista Gallery na talagang
nagtitrending siya. Talagang pansin-pansin siya ngayon. Dito kay Pops Fernandez. Correct. At saka yung kay pati si Mayor Lucy Torres Gomez, pati kay Rufa, talagang mga grabe. Ako. Oo. At Tito Louie, binabati ka ni Justin De Leon ng Merry Christmas daw. Advance Merry Christmas. Oy, ako Justin Del yun, ha? Napakaaga, ha? At birthday pa niya. O, di ba? Anyway, eto na nga yung bago natin tuloy ang ating pag-uusapan tungkol sa Startista Gallery na nagbukas po nung last Friday. Eto muna, Tita Morley, ready na kay Tita Morley? Kasi po, magpapaalala po muna tayo sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Siyempre pa, Gorgie, kailangan kapag maputi ang ngipin, punta ka sa Swiss Dental Clinic, diyan kay Doktora Annalisa Boras Ansa. Ayun na. Gorgie, nalaloka ako rito. Ang daming reaksyon, daming dito sa Startista Gallery ba? Mga paps, ni mga ni mapans ni Pops Fernandez. Okay. Kasama na si Bobby Ferrer dyan. Si Bobby Ferrer, number 1 na Parang hindi nila nagustuhan yung ano ba tawag diyan? Plastic, yung statue na ginawa ng Startista Gallery. Parang hindi daw kuwang-kuwa, saka parang na okray. Pero ako, alam mo, sa totoo lang, noon pa lang alam na isip ko na yan. Kasi posibleng nga hindi makuha yung mukha ng isang tao, lalo na kung hindi naman talaga nandoon para kunan, o inano siya ng plastic, talaga ipinasok sa plastic at ginawa ng caricature. Sana ang akin lang, Gorgie, eto yon. Sana ginawa lang caricature. Ay, parang hindi naman. Parang kasi i-immortalize ka dyan sa gallery na yan Parang pagbibigay pugay sa ating mga celebrities, sa ating mga icons. Kumbaga, hindi lang sa showbiz, kundi pati na rin sa sports at saka sa politics. So, kung halimbawa sa politics, ika-caricature mo, parang hindi siya kaseryo-seryoso. Pero kung ang basihan mo talaga ay makapunta sa pag magandang datingan o makaiwas sa mga criticism, parang ganun ang nasa isip ko lang 'yon, ako lang 'yon para sa sarili. Pero kasi naman, Tita Morley, hindi mo naman maiwasan yan You cannot please everybody. At aminado naman talaga mga taga-Startista Gallery na hindi naman ganun ka-perfect lahat ng ginagawa. At aside from that, nagsisimula sila. At huwag nyo i-compare ito sa tunay na buhay. Sa museum sa abroad, sa Madame Tussauds, yan. Huwag nyo nang i-compare doon dahil iba naman ang sa atin at limited lang naman ang budget natin. So, anyway, nag-promise naman ng taga-Startista Gallery na inayos na nila, aayusin na nila at humingi silang paumanhin kay Pops. At in fairness kay Pops, wala siyang sinasabi hindi maganda, pero nag-suggest lang siya na sana ganito na lang, ganyan. So abangan nyo pa po ang mga susunod pa po na mga aabangan dito sa Startista Gallery kung sino pa ang gagawan. At saka leksyon din yan sa mga gumagawa ng ganito mga statue na syempre meron talagang minsan na may sabit, meron talagang hindi mo pa-perfect, pero andun pa rin ang iyong purpose talaga na makakagawa ng ganitong klaseng museum or gallery parang pagbibigay pugay sa ating mga celebrities at mga icons. At saka ako lang, Gorgie, yes, Tito Louie. Yes. Okay. Tito Louie muna, Tita Morley. Yes, Tito Louie. Alam,
tinitignan ko yung mga fina-flash ng ating RH Tech. Kuhang-kuha naman yung mga mukha nila. Oo, yung iba, oo. Oo. Kuha naman, oo. May mga iba talaga na medyo malayo-layo, yung kay Mayor Lucy Torres I see. Gomez, kay Pops. Kasi hindi na po nilabas yan kasi nga, papalitan naman talaga at ayusin siya. Very good. Yes, Tita Morley? Sana yung bago nila inilabas, lalo na kay Pops Fernandez, hindi nila minadali. Kumbaga kung sino lang yung maganda na talaga, yun lang muna. Tapos isa-isa. Agree rin ako dyan. Oo, talagang wag natin madaliin eh. At saka, sana ipa-approve mismo sa may Ipa-approve katawan. muna doon sa artista Sa artista. Kasi in fairness kay Gladys Reyes, talagang hands-on siya sa pakikialam. Sabi nung pinadala ko sa kanya yung picture, sabi niya, Kuya Gors, hindi ganyan ang buhok ko. Hindi ako nagbubuhok na ganyan. Sobrang flat, ganyan. Si Gladys ang naghanap ng wig na ilalagay doon. At natuwa siya sa kinalabasan at maganda ang kinalabasan. Yun lang ang akin. Maganda ang gusto mangyari ng Star City. Gusto maganda. Kaya lang sa susunod, sana, wag mo nang ilabas habang hindi pa handang-handa talaga. At tama rin sinabi mo, Tito Louie and Tito Gorgie. Siguro dapat bago ilabas yung kanilang statue, ay pina-approve muna. Oo. Pina-approve muna nila. Actually, may ganun namang proseso ang mga taga-Star Artista Gallery. Pero katulad sa Viva, pinarating sa kanila, dead man naman sila. Naku, Moises, dapat si Moises na rin dyan ang nag-asikaso. Dapat yung pilikmata na lang ang nilagay ni Moises. Oo. Pero iba po kasi ang wax kasi yung doon sa Madame Tussauds. Ito naman ay fiberglass, parang resin siya. So, ibang-iba ang material at iba-iba rin syempre ang kalalabasan. Pero parang mas maganda ang wax, no? Di pwede ang wax dito. Baka manguluntoy na siya, matunaw na siya sa init ng panahon dito sa atin, di ba? So, ganun po. Maganda. Oo Maganda naman. So matutal. Pero kasi, alam nyo naman ang mga tao, parang ang galing-galing nila at parang ang tali-talino nila kapag nakakapanlait sila, di ba? Hindi masamang magsabi kung ano ang nakikita mo, but in a nice way. Kumbaga, hindi ka makakasakit ng damdamin. Kumbaga, sabi mo kung ano ang totoo, pero sa pagsasabi mo ng totoo, dapat isaalang-alang mo yung mararamdaman ng taong pinagsasabihan mo. Kaya nga, sobrang nakarelate ako doon kanina sa homily ni Father Joel Gomersus, Father Joel Gomersus Gatus. Yung Father's Day. Hindi, kanina lang din about sa mga judgmental na mga tao. Nang sabi niya, judging does not make you better. Rather, judging makes you bitter. Sabi ni Father Joel Gomersus Gastus, di ba? Kasi minsan yung mga tao talaga, ang galing-galing ninyo galing-galing ninyo magpuna, ang galing-galing ninyo na parang kayo, sige nga, kayo ka gumawa kung kaya ninyo. Di ba may mga ganun talaga? Galing mag-react. Anyway, bago tayo pansamantala magpaalam, bago tayo magbabudi dito, di ba? Kasi katulad nung Friday na may mga celebrities po na dumalo doon sa opening ng Star Artista Gallery. Isa doon sa nakachikahan namin ay si Ara Mina. Na si Ara Mina po ay excited sa pinaplanong kasal ng kanyang kapatid na si Christine Reyes. Dahil si Christine nga ay engaged na sa head ng National Youth Commission na si Gio Tingson. At ngayon ay naghahanda na may mga pinaghahandaan na si Christine sa kung kailan man ang plano nilang magpapakasal. Heto po ang chika sa atin ni Ara Mina. Well, naano na namin, initial talk na kami. Parang iniisip ba niya kung dito ba gagawin or destination wedding. So, wala akong nag-finalize. Nag-ano pa lang, browsing. May mga sinesend siya sa aking mga kung ano-ano, mga ideas. Tapos, nagtatanong-tanong siya sa akin. Yan, wala pa talaga nag-finalize. Pero siya nakapag-usap ko anong gusto niya talaga? Simple lang, very intimate o Di naman sila, ang gusto lang nila parang iniisip nila kung magde-destination wedding. Parang gano'n lang.
wala namang not particularly kung intimate o ano. Kasi yung una niya, intimate niya. Pero okay din naman yung intimate sa mga panahon ngayon, di ba? So, it depends sa kanila. So, kung anong gusto ng sister ko, supportahan ko. Ayan po ang pahayag ni Nice. Aramida. Okay, wala na tayong oras. Tita Morley, Tito Louie. Yes, paalam na po tayo pansamantala. Yes, magdadasal na tayo, Tito Louie. Kami na lang ba muna, Tito Louie, manalangin, Tita Morley? May kopya ko Okay. dyan. Kayo na muna. Okay. Ito po ang ating panalangin po para sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami maging matuwid na mamamayan na namumuhay na mapayapa, matapat at paitunan na malasakit, pagtanggap at papatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at makabawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ang maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Paulit-ulit po naming sinasabi na ang magulang minamahal, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Ang masasakit na salita na binibigay natin o sinasabi natin sa ating mga magulang ay paghahatid sa kanila sa maagang kamatayan. Huwag natin pangarapin na mawala agad ang ating mga magulang dahil sa tutulang sila ang ating gabay at tunay na nagmamahal sa ating. At sa mga kababayan naman natin na mga kababaihan na nagdadalang taon may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinaabot o pinalalaglag, hindi rin itinatapon sa kanal o pinaagos kung saan-saan. Yan ay dakilang regalo ng poong may kapal. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Jesus Christ. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Your name is in the palm of... Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.